Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Sabado. Hindi na alam ang araw mga idol. So, Sabado ngayon mga lods, pasensya na kayo at medyo hinapon na tayo dahil basag ako mga idol kanina eh. Ngayon lang ako nabuo, mga tanghali na ako nabuo eh, mga lods. No, so ayan, mag-update tayo ngayon mga lods. Malupit ang mga news natin ngayon mga idol. Nako, mukhang may nakakagulo sa market mga idol, no? At naku, mukhang na-cancel na talaga ng tuluyan, mga lods, no? Ang peace deal ng Iran at ng USA. At syempre, at napakadami pang balita mga idol. Malupit ang mga news natin ngayon, mga lods, no? So, bago ang lahat mga idol, sana i-like nyo ang ating video. Palike ng ating video mga idol at syempre sa gusto ng ganitong content, everyday news, update, trending news, global news mga idol, alam nyo na. Mag-subscribe kayo sa ating channel at pakihit na rin po ang notification bell, mga idol. So let's go! Punta muna tayo sa ating chart mga lods. No? So ngayon, kahit Sabado, I don't know no, kung ngayong weekend na to, advisable na may galaw na malupit. Pero mukhang ang galaw lang natin ngayon is slowly lang, mga lods. Pero yung position natin kahapon, grabe no, triple bottom mga lods. Grabe, nag-triple bottom, mga idol. Ito siguro matinding support na to. Tatlo na yan, no? Tatlong beses binaba, mga idol. Yung 1.01, okay? So, yung position natin nandiyan pa rin, mga lods. At ayan, ongoing profit tayo ng 31 USD, mga idol. Kasi ang puhunan lang natin dyan, 14 eh. 15 nga lang eh. 15 USDT lang ang puhunan natin dyan. So, mga nasa ano lang to. Magkano puhunan natin? 800, 700. No? Nahan nga natin. Ang puhunan natin ay sabihin na natin 15. 900. Okay? Ang puhunan natin ay 900 at ngayon ay kumita na siya ng 1,019. No? So, hindi kasi kasama dyan yung margin natin. Nandito pa yung margin natin eh. So, yung 900 natin, nag 248% na, mga loads, no? So, pero syempre, alam naman natin na hindi naman yan magi-stay na ganyan. Baka bumalik ulit yan or something. So, ayun ang babantayan natin sa trade natin. Okay, mga idol? No? Picture na natin, screenshot na bago ma-liquidate. So, kung napansin nyo, wala tayo ngayong camel kasi medyo goods ang market natin. Yung chart natin, medyo goods eh. Wala si Boy Camel, mga loads. So, ano na tayo? Balita na tayo sa ating geopolitical, mga loads. No? Breaking news, mga idol. Sabi dito, US strikes Iran for the first time since Hormuz Agreement. No? Simula nung nag-agreement sila, ngayon lang umatake ulit ang US sa Iran. The US military has conducted fresh strike near the Strait of Hormuz, marking the first American military action since the MOU o yung mutual understanding was signed, no? Memorandum of Understanding, no? Since the MOU was signed per Axios, mga idol, no? Iran's Revolutionary Guards claim US forces attacked Sirik Island and say the assault was repelled, while US officials indicate the strike has concluded. So nag-aano na sila. Hindi natin alam kung hindi tayo maniniwala, mga idol, no? Sinasabi ng Iran, na-repel namin, na ano namin yan, naantala namin yan. Pero yung US naman, tinamaan kayo eh. O, sino tayo maniniwala, mga idol? No, nagbobulahan lang ata tayo, mga lods eh. Tapos, eto na mga lodi, no? Yung Binance, nako sana all, no? Bakit dito sa Venezuela nag-donate sa Pilipinas hindi? No, Binance donates $3 million to Venezuela. Binance Charity is donating $3 million to users affected by the June 25 earthquakes in northern Venezuela. Yung mga users ng Binance sa Venezuela, tumulong sila, mga lods, no? So, kung tayo hindi ban ang Binance sa Pilipinas, malamang yung mga
taga Mindanao na inaabot ng 7.8, eh baka natulungan din ng Binance. Kung hindi ban yung Binance, ban kasi mga lods eh. Di ba? Alam niyo naman yung Pilipinas eh, masyadong pihikan. Eligible users in hard-hit regions will receive 20 USDT vouchers, no? Magkano rin yan, mga lods? Nasa 1,000 plus din yan. Binance is also waiving Venezuela P2P and Binance Pay merchants fees until July 2. So maraming benefits mga lods, no? Yung mga users ng Binance na mga naapektuhan ng 7.5 ba o 7.2 na lindol sa Venezuela, mga lods, no? Tapos, ito naman, mga idol, punta na tayo dito. Coinbase stalls for the second time. Kasi kahapon, mga Lodi, June 26, nagkaroon na sila ng down. No? Ito, sa kahapon, no? Coinbase blockchain has been down for more than an hour. The outage has posed activity across one of crypto's biggest Ethereum layer 2 networks. No? So, nag-down sila kahapon. And then ngayon naman, nag-down na naman sila. Coinbase stalls for the second time today. Base block production resume at 16 ano yan? Ano ba to? Alas 4, no? 4:11 UTC time, mga idol, after another mainnet chain stall has flagged at 15 o 3:33. No, this is the second stall time in 2 days. The outage comes ahead of the planned burial upgrade. Pero siguro mga lods, hindi ito in a bad way sa tingin ko lang, kasi parang nabalitaan ko rin na mag-update sila eh. Mag-upgrade sila ngayon eh, mga lods, yung Coinbase eh. So baka in a good way ito, mga idol, no? So huwag kayong kabahan, tayo wala naman tayong Coinbase eh. Eto na, ano ba to? Ano ba tong news na to? Bipartisan senators, nako sa Clarity Act pala to, mga lodi. Ay hindi, sa Polymarket, ano ba to? Bipartisan senators press the CFTC to investigate Polymarket's fake bets. Okay, ito pala yun. Ito yung kala ko nawala tong news na to, dito pala. So, yung Polymarket, meron silang issue ngayon, mga idol, na meron daw mga nagpi-fake bets. No, alam niyo naman yan, prediction market yan, mga idol, no? So may mga nagbe-bet sa ganito, sa ganyan, na mangyayari to, na mangyayari yung ganyan, na aabot sa ganito, sa ganyan, etc. No, ngayon, pag merong mga fake bets, nako, mukhang ano yan, mukhang manipulation yan, mga idol. Kasi halimbawa, ikaw undecided ka kung saan ka pupusta, nakalagay doon, kumbaga 50% eh. 50% na makukulong si BP Sara, nakalagay doon, no? Halimbawa lang sa Polymarket. Saan ka ngayon magbebet sa hindi siya makukulong o makukulong? Ngayon, pumasok yung mga fake bets, no? Na, uy, doon tayo sa makukulong. Kumbaga yung mga fake bets, nagbet sila doon sa makukulong. Di tumaas ngayon yung percent, sabihin natin man nasa 55 na, so lamang na. Doon ka ngayon pupusta kasi uy, lamang na to, sure win na. Parang ganoon, 'di ba? Doon ka pupusta. Pero yung pala hindi nakulong. So talo ka ngayon, 'di ba? So ganun yung parang nangyayari pag may mga fake bets, mga lodi, no? Polymarket is drawing heat from both parties, no? Si Senator Adam Schiff, John Curtis, no? Ask CFTC Chair Michael Selig whether the agency is investigating the platform's marketing after a Wall Street Journal report on stage trades, no? The journal found that Polymarket paid creators to post videos and fake winning bets, roughly $1.9 million in fabricated positions on look-alike sites to draw in US users. Polymarket says it is auditing its promotional content. So nagbabayad pa sila, mga idol, no, ng mga creators para gumawa ng fake winning bets, mga loads, 'di ba? Tapos pinopost sa X para ano, isipin nila na uy, legit 'yun 'di ba? So medyo bad 'yun, mga loads, no? Medyo mahirap 'yan. At bawal 'yun, syempre. One complication, the stage trades run on its offshore platform which the CFTC does not oversee, leaving the agency's jurisdiction in question, no? So ayan, mga lods, medyo iniimbestigahan sila ngayon. Chloe, ba mo ang water?
Ayan, iniimbestigahan ngayon, 'no, ng mga senators ang Poly market. Medyo sumisikat na kasi ngayon yung prediction market, mga lods, 'no, at sugal din 'yan, mga lodi. Sugal na sugal din 'yan at maraming trading volume 'yan, mga lods, 'no. Umabot ng billion trading volume nga nung ano, ngayong taon lang, eh, mga lods, eh. So, talagang sikat siya. At ang pinakasikat yung Poly market, tapos yung Kalsi, 'di ba, alam niyo 'yun. So, kung maraming gumagamit niyan, dapat regulated 'yan, mga idol, o hindi sila nagagamit para sa scam o kung ano man panduduga. So, ito na. Nako, si Sisi nagsalita, mga lods, 'no. Ito yung sinasabi ko, mga idol. Tama, gano'n din yung opinion ko katulad ng kay Sisi. Bitcoin should freeze Satoshi's coin if they don't move within a year, mga lods, 'no. Kasi nga yung quantum computing ayun yung kinakatakutan, mga lods, 'no. Sisi suggested that Bitcoin community should give Satoshi a 12 months window to move his coin before a quantum upgrade and freeze them permanently if they don't move. On the new protocol, there will be like only 20 million coins because we're just going on to lock them. He warned that doing nothing means we're basically giving to somebody who's going to hack it once quantum computing catches up. So, ayun yung inaalala nila. Once na hindi ma-upgrade yung wallet na yun ni Satoshi, mga lodi, darating ang taon na ma-hack yun. So, parang binibigay nyo na lang yung coins ni Satoshi sa hacker pagka ganun. So, ngayon, sinasuggest ni Sisi na kailangan sabihan natin o mag-ano tayo, parang mag-post tayo na, Satoshi, galawin mo yung wallet mo, i-upgrade mo yan, no, within 12 months. Kasi kung hindi, ipipreeze yan. 'Di ba? Kasi kapag gumalaw yan, mga lodi, ibig sabihin nga nun, buhay pa si Satoshi. Ibig sabihin, kaya niya pang galawin yung wallet na yun. At sa tingin ko, ano yun, tawag dito, bad news yun pag buhay si Satoshi. Sa tingin ko, bad news yun sa mga Maxi. Tuwan-tuwa niyan si Vincent. Si Vincent Scott ang tuwan-tuwa pagka ganyan. No? At pangalawa, mga lodi, kapag hindi yun ginalaw o kaya hindi siya gumalaw sa loob ng 12 months, ibig sabihin, patay na si Satoshi o talagang wala na siya. Kumbaga, wala na maka-access dun sa wallet na yun. So, kailangan na siyang i-freeze bago pa siya ma-hack at mapunta sa ibang tao. Yung 1.1 million Bitcoin na yun, mga lods, no? Anong gusto niyo mangyari? Ma-move siya o i-freeze na lang siya? Kasi ako, parang mas maganda i-freeze na lang yun, mga lods, no? Kasi kapag pinreeze mo yun, nilak mo yun, di ba? Mawawala na siya sa circulating supply. So, malaking ano yun, para mo nang binurn yun. Di ba? So, malalaman natin, mga idol, na nabuhay pa si Satoshi kasi kapag gumalaw yun. At sa tingin ko, hindi yun magiging maganda sa community ng Bitcoin, mga lods. Kayo, ano sa tingin nyo, mga lodi? Sinabi ko na to nung nakaraan, na mas magandang ma-freeze na lang siya kaysa ma-hack siya. Di ba? Kasi malapit na maabutan, mga lods. Yung quantum computing na yan, ayun yung kinakatakutan ng lahat, mga lodi, no? Nako, ito na. Speaking of Clarity Act natin, mga lodi. Build here, stay here, grow here. That is the promise, the promise that the Clarity Act keeps, mga lods, no? Alam niyo, si Senator Cynthia Lummis, parang nagiging idol ko na siya ngayon, Kasi talagang siya yung nagpupush, Tsaka si Senator Tim Scott, no? Silang dalawa yung nagpupush. So, odds are now over 60% Clarity Act will pass Senate with over 60 votes on Kalsi, no? Sa Kalsi, ito yung isa sa prediction market. So 60% na doon, mga idol, no, na maipapasa ang Clarity Act ng 60 votes, mga lods, no? At sigurado ba kayo na walang nagpe-fake bets diyan? Di ba? Support for clarity is building in Congress. It will pass and America will lead the world on the Bitcoin, believe, sabi niya, mga idol, no? Pero si Senator Cynthia Lummis kasi siya, talagang Bitcoin max ito, mga lods, no? Talagang Bitcoin to. Wala na ibang hawak ata to kundi Bitcoin lang.
Pero kasi yung Clarity Act is para sa lahat yun ng crypto. Makakabuti yun sa lahat. So gustong-gusto nating maipasa na yun. At naniniwala si Senator Cynthia Lummis na mangyayari yun na merong 60 votes. At sabi nga nung 'di ba, nung balita natin nung nakaraan, yung lalaki si Chief nakalimutan ko yung pangalan nun, eh. Pero sinabi niya na meron ng bipartisan, mga lods, na votes, eh. Kumbaga anytime puwede na mangyari. So kaya nga naniniwala rin si Senator Tim Scott na July 4, maipapasa ang Clarity Act. At ano na yun, next Saturday na yun mga idol, isang linggo na lang kumapit kayo sa inyong mga upuan, mga lods. Ano ang mangyayari? 'No, madi-delay ba? Magkakaroon pa ba tayo ng chance na magbodega o dun na magsisimula mga idol 'no? Ayan. Eto yung, isang balita ngayon tungkol kay Michael Saylor. Strategies, NAV MNAV falls below 1 for the first time this cycle. Michael Saylor's strategy is now worth less than the Bitcoin it holds, mga lodi, no? After once being traded 3.5x premium to its BTC holdings, the company's MNAV has fallen below 1.0. So imagine, no, from 3.5 to saradong 1 for the first time, effectively breaking the capital raising flywheel that powered this aggressive Bitcoin accumulation, no? Management has previously said issuing new shares below roughly 1.22x na becomes value destructive, meaning strategies equity funded Bitcoin buying machine may now be forced to slow until its valuation premium returns, no? So bago sila bumili-buli ulit, kailangan bumalik muna yung dati nilang lakas, mga lods, no? Hindi pa advisable sila na bumili daw, parang ganun, no? At speaking eto mga lod, nagsalita dito si Brad Garlinghouse mga lod sa CNBC. Alam niyo, pakinggan, medyo mahaba kasi, so baka ma-copyright pa tayo. So sabi niya rito mga idol, sabi dito sa post, Brad Garlinghouse just went on CNBC and said what nobody in Bitcoin wanted to hear. Sabi mga idol, no? Sabi niya, strategies, financial engineering, buying model, no? He called it unsustainable and said it's actively hurting the market. No, utility wins long term every time. So, good siya sa Bitcoin pero nakakasakit siya sa market. Parang ganun yung sinabi ni Brad Garlinghouse, no, sa strategy. Saylor's strategy has hurt the market. Ayun sinabi niya. Ripple CEO Brad Garlinghouse told NBC the strategy, trading 25% below par, is a damning indictment of its borrow to buy Bitcoin model. He also reaffirmed that he's bullish on Bitcoin. No? So kahit na nagsalita si Brad Garlinghouse ng ganun sa strategy, bullish pa rin siya sa Bitcoin. Kasi hindi lang naman strategy, hindi naman pag sinabing Bitcoin yung strategy, di ba? Marami lang silang hawak, pero marami rin namang hawak yung iba eh. Pero ang sinasabi ni Brad Garlinghouse, medyo unsustainable yung diskarte ng MicroStrategy, mga lods, at nakakasakit siya sa market. Yan rin yung sinabi, no? Naku, mukhang magkakaroon tayo ng nito, community war, community war. Yung mga maxim, lalo na namang magagalit sa XRP yan, mga idol, dahil nagsalita si Brad Garlinghouse ng ganito. Sinabihan yung phone nila, no? Masasaktan na naman sila niyan, mga idol. Malamang sa tingin ko magko-comment si Jack Mallers. Alam niyo ba si Jack Mallers? Magko-comment 'yon one of these days, mga lods, at babarahin o may sasabihin siyang pambato sa Ripple o kay Brad Garlinghouse. Abangan natin 'yon, mga idol. O kung magre-rebut man si Michael Saylor sa sinabi ni Brad Garlinghouse, di ba? Nako, ito, mukhang meron silang alam na ikakatalo nila. Whale alert. Fresh wallet, mga lodi. Ibig sabihin, bagong wallet lang to. 630k USDC dump into Hyperliquid. 2.9 million XRP shorted at 10x leverage. May nag-short sa XRP ng 10x. O ngayon, already down $15,000 na. No? $15,824. Wrong side of the trade, friends. Sabi rito, mga idol. So, negative na yung nag-short sa XRP. Mga idol, no? Sabi nga nila, don't fight the trend, eh.
Ayan. Naku, ito good news 'to mga lods 'no, sa Avalanche, XRP Ledger, and Stellar lead stablecoin growth among major networks. Three major blockchain in particular have seen growth in their stablecoin ecosystem, while nearly all other blue chip blockchains plunder. Kumbaga yung iba bumagsak pero yung Avalanche, XRP Ledger, and Stellar, yung stablecoin nila is alam niyo naman yung RLUSD, 'di ba? Unang-una pasok siya sa Mika, tapos inadapt na ng Japan, o di kumbaga sobrang tindi ng nangyayari ngayon sa stablecoin ng Ripple. Ripple's XRP Ledger leads with nearly plus 9% growth in the past week. Its stablecoin supply reaching $851 million. However, AVAX naman and Stellar XLM have also seen momentum, kumbaga tumaas din, no? The stablecoin market cap up to 3% and 1.05% on the week respectively. So, yung iba kasi medyo bumabagsak eh. 'Di ba yung growth nila? Pero yung Avalanche, Stellar, tsaka XRP umaangat, no? Sila yung nagli-lead ngayon, mga loads, no? At sabi rito ng founder o si Chris Larsen ng XRP, Ripple co-founder Chris Larsen believes the market still hasn't realized how big XRP's opportunity really is. Most people are looking at today, he's looking at what's coming. Oh, ayan. So, ibig sabihin bullish, mga idol, no? Ito magandang sinabi dito ni mga lods, no, ni Brad. Brad Garlinghouse just told CNBC that long-term value of any digital asset is driven by utility, not financial engineering. Ayun kasi talaga yung pinaka-main purpose ng XRP, no? Utility coin kasi yan, mga idol, no? XRP's ODL or on-demand liquidity volume hit a 1.2 billion in Q1 2026, up to 45% year over year. That's not hype. That's product market fit. The institution know, do you? Sabi mga lods. So, parang ang ano nga dito mga lodi, kasi yung iba kasi lalo na ng mga dating cycle, pag na-hype yung coins, doon lumilipad yung coins, no? Pag na-hype, hindi talaga siya driven by utility. Kumbaga, hindi dahil ginagamit, nabiburn o kung ano man. Basta wala lang, hype lang. Ba? Pag nag-post nga si Elon Musk ng ganito, boom, lilipad kahit walang kahit wala namang ginagawa. 'Di ba? Nadadala lang sa hype, no? So ngayon mga idol, sabi niya, long-term value, 'di ba, of any digital asset is driven by utility, mga idol, no? So ako sang-ayon ako doon, mga lods. Kaya nga yung Clarity Act sa tingin natin, ang makikinabang, no, ng mga crypto pag naipasa yan is yung mga utility coins. Sa tingin nyo ba utility coins ang Bitcoin, mga lodi? Kasi sa tingin ko hindi. Para siyang store of value. Para siyang gold, 'di ba gano'n? Gano'n siya. Pero yung ginagamit mo talaga, nakaka-solve ng problema, dun XRP yung gumagawa nun, mga lodi, no? Mas mura, mas mabilis, scalable, mga lods, no? Ginagamit siya bilang bridge, 'di ba? So, utility talaga siya, 'di ba? Ginagamit siya, mga lodi. So, ayun, 'di ba? Intindi mga idol. Mukhang hindi pa ako buhay mga lods Pero malupit naman yung mga news natin ngayon, 'di ba? Mga lods. At alam niyo naman na weekend ngayon. So, nga pala mga lods sa mga gustong mag-copy trade, kumbaga, kahit na pag-aralan nyo lang or something, no, punta lang kayo sa trade, sa cellphone, punta kayo sa trade, tapos click nyo yung copy. Hanapin nyo si KGX, mga loads, no, nakaka-copy trade ako dun ngayon so far profitable naman, mga loads, no. Sa mga gusto lang naman, wala naman sa pilitan yun, mga lodi, no. Although nagtitrade ako ng sarili, pero nag-copy trade ako kay Boss KGX. Sa mga gusto, hanapin nyo lang yung sa copy trade yung KGX.
no? KGX lang mga idol. Pwede niyo siyang i-copy, no? Kung gusto niyo. Alam niyo na 'yon, 'di ba? Meron akong tutorial nun eh. Nung video na 'yon, mga lods. Hanapin niyo na lang. Oh, ayan. So, ayun ang ating balita ngayong Sabado, mga lods, no? So, ako babawi ako sa inyo sa next video natin, mga idol. Medyo talagang nanghihina lang ako ngayon, no? At pero siyempre kailangan natin mag-update para hindi kayo mahuli sa balita, 'di ba? So, ayun. So, kita-kits tayo mga lods sa susunod na video, mga idol, At sana like niyo yung video natin, subscribe kayo para pag gumawa ng video, manonotif kayo. Click yung notification bell, okay? So, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clubs Gaming at subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's link in the description. Also, there's gonna be a onion. Go to House of Leather and sa link na sa description. yes, in the link in the description. And also get your belt now. Cause it's really good for following children. Following children. Sige. And also that's for wearing and of course to follow your children. Golo nga tayo ng page niya. So, ayun. Kita-kits tayo mga idol.